Hindi tinatanggal ang posibilidad na may kaugnayan sa international terror group ang mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Saksi, si Ian Cruz. Nakukonsensya pa rin si Professor Drusilia de la Cruz, isa sa mga sugatan sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Siya raw kasi ang nag-ayos ng upuan ng mga biktimang nasawi sa pagsabog sa gitna ng misa sa Dimaporo Gym. Ayon sa mga pulis, sa upuan inilagay ang IED na kalaunay sumabog. Hindi raw napansin ni De La Cruz ang bag kung saan sinasabing inilagay ang IED. Wala na kahit mas galing yung uupo sana na nag-transfer dito. Sabi niya, bakit ba kialaman ko? Ganyan, parang formal na bag na hindi ka magkuhan na Hindi ka maghinala na bomba pala ang laman nun. Ginunita kanina sa misa sa loob ng campus ang 4 na nasawi at mahigit 40 sugatan. Patuloy ang manhunt para sa 2 tukoy na suspect sa pambobomba na mga miyembro umano ng teroristang Dawla Islamiyah Maute Group, gayon din sa nagsilbing lookout nila. Bagamat hindi pa po ito identified, ay inaasahan po natin na makakapag-come up po tayo ng composite sketch base na rin po doon sa description po ng mga nakakita po sa kanya. Tuloy pa rin ang pag-alam sa kaugnayan nila sa international terror group, lalo't may isang umako sa pagsabog. I-discount yung possibility na meron silang connection sa labas. Kaugnay sa sinasabing posibleng nagkaroon ng failure of intelligence sa insidente, aminado ang AFP. Kapag may nangyari, usually talagang hindi naman nakahagilap lahat. So in a way, parang yes, there is a failure. But whether meron po bang responsive accountability yung mga tao, yun po ay imbestigahan natin. Gayong papalapit na Kapaskuhan, paigtingin pa raw ng pambansang pulisya ang seguridad. Titiyakin din daw nila ang kanilang presensya sa mga matataong lugar gaya ng simbahan at terminal. Pinaghahandaan din ang banta ng terorismo sa sektor ng transportasyon. Nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating mga personnel who are trained. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina, no? Even yung kanilang mga suot ay talaga namang specialized, no? To see to it that they are also protected. Nagpulong din ang Regional Peace and Order Council ng Metro Manila tungkol sa paghigpit ng seguridad. Yung mga beat patrollers natin dapat talaga umiikot, nakikita yung visibility. Pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo. Pinag-iingat din ang publiko sa mga bomb scare na natatanggap sa pamagitan ng email mula sa nagpakilalang si Takahiro Karasawa. Isang di umanong Japanese lawyer ay fake po ito at in fact noong September and October ay meron din po tayong na-monitor through our cyber patrolling na paikot-ikot at paulit-ulit lamang po itong email na ito. Apela ng mga otoridad sa publiko, huwag ipakalat ang mga email ng bomb threat sa social media. If we will look at the trend, it is not only being done here or being sent here in the Philippines. But of course, we are taking it seriously. Why? What is the motive? Tinitignan natin. Kaninang hapon, pansamantalang isinara ang bahagi ng Ayala Bridge sa Maynila matapos itawag sa MPD ang tungkol sa isang inabandonang kahon. Pero nang suri nito, natuklas ang damit at katawan ng isang patay na aso ang laman ng kahon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.